Lumubog sa Red Sea ang isang barkong kargamento mula India. Unang nawala roon matapos magbanta ang mga Houthi noong nakaraang buwan na tatargetin ang mga barkong konektado sa Saudi Arabia. Ang barkong Nuri Ulya ay tinamaan mga 13 nautical miles mula sa pantalan ng Hodeidah na hawak ng mga Houthi bago ito tumaob at lumubog. Naligtas ng mga puwersa ng pagsagip ang 14 na tripulante at naihatid sa dalampasigan. 13 Indiano at isa pa. Kinundena ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng India ang walang probokasyong pag-atake at nanawagan na agad maibalik ang paglalayag sa koridor. Wala pang umaako sa insidente. Sinisi ng gobyerno ng Yemen na kinikilala ng internasyonal na komunidad ang mga Houthi na umano'y gumamit ng bangkang may pampasabog ayon sa babala nila noong nakaraang buwan laban sa mga barkong konektado sa Saudi Arabia. Naganap ang insidente habang nagsasagawa ng malakiang ehersisyong sumasaklaw sa maraming lugar ng operasyon ang hukbong dagat ng Israel sa baybayin ng bansa. Kasama rito ang Red Sea malapit sa Eilat na ginagaya ang mga senaryong may kasamang pag-atake sa mahahalagang yamang pandagat. Kasunod ito ng banta ng Revolutionary Guard ng Iran na atakihin ang mga ari-ariya ng Israel sa dagat. Para sa mga tagaplano ng depensa ng Israel, mahalaga ang Navy hindi lang sa pagprotekta sa Eilat, kundi pati sa pagbabantay sa daan ng tubig na may 12% ng pandaigdigang kalakalan at malaking bahagi ng langis. Ayon sa opisyal ng Estado ng Gulpo sa I-24 News, maaaring maging panakot sa Iran at kaalyado nito ang Israeli Navy. Mga pahayag ito sa gitna ng lumalalim na tahimik na koordinasyon ng IDF at militar sa rehiyon. Lumalawak din ang presensya ng Israel habang kinikilala ang Somaliland. Kamakailang mga ulat ang tumutukoy sa mga pag-uusap tungkol sa posibleng presensya ng militar ng Israel sa humiwalay na rehiyon na nasa tapat mismo ng Yemen sa kabilang panig ng Golpo ng Aden. Maaaring bigyan nito ang Israel ng abanting posisyon para subaybayan at pigilan ang banta ng Houthi bago pa makarating sa dagat. Ang mensahe, nananatiling aktibong larangan ang tunggalian ng Red Sea at pumoposisyon ng Israel na maging bahagi ng solusyon.